Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church. Dito po ang ating pinapangaral lamang ay alam na po natin, si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa para sa kaligtasan ng mga hindi paligtas at tayo namang mga ligtas na ay patuloy na pinalalakas ng Panginoon araw-araw, linggo-linggo sa bawat mensahe at pakikinig natin ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo. Ano po? So ang ating pong series, January, February, ay ano po? Pakibasa nga po. Go and tell, reaching the lost within one's own sphere of influence. Kaya nga po nung last week ay tinalakay ni Pastor James yung sharing the gospel to those in your sphere of influence. Kung sino yung katabi mo, yung malapit sa iyong kamay na pwede mong gawa ng mabuti at may share si Kristo, doon mo i-share yung gospel. Hindi po tayo against sa mga mass crusade, sa mga evangelistic crusade, but yung pinakamalapit, ang pinakamaganda mong maaabot agad-agad. Tama ho ba? Kasi yun ang malapit yun ang mabibigyan mo ng isang mangkok na gulay, yun ang mabibigyan mo ng tsaa na pinaghalong meke-meke ni, yung tsaa ni Brother Teddy. Mekos tsaa, every Sunday meron po dyan. So, pinag-aralan din po natin last week na hindi sapat yung testimony, kailangan mo pa rin i-proclaim si Kristo. Kaya ang title po natin ngayon ay, pakibasa nga po, Increasing Opportunities to Share the Gospel. Kasi at the end of the day, laging iba't iba man ang lakad natin. Anumang profession nyo, anumang ginagawa nyo sa buhay, estudyante man kayo, may trabaho, o wala, yung end goal natin lagi ay makapag-reach pa rin ng lost kay Kristo. Kaya ka naririyan, kaya ka inilagay ng Panginoon sa iyong sphere of influence kasi nga, nais ng Diyos na maging kabahagi sa patuloy na ginagawa ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ngayon ang Diyos, nasa business pa rin ng pagliligtas. Okay? Nasa business pa rin siya ng pagliligtas. At yun din ang business natin ngayon na tayong lahat ay tumutulong doon sa kumpaning yon, doon sa ginagawa ng Panginoon, pagliligtas doon. Kasi hindi pa dumarating ang Panginoon. Hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon, ibig sabihin yung mercy ng Panginoon, withholding the anger of God, hindi pa tinutupok, hindi pa pinapatay ang mga tao, hindi pa napapahamak ang mga tao. Wini-withhold pa yung galit para doon sa sin, kasi nga si Kristo ang nag-hold, tayo naman ay may business para i-share ito. At kaya nga yung ating go and tell. Ano po? So hindi lamang sapat yung testimony, but yung testimony mahalaga. Kasi yung po ay makikita sa ating mga buhay, yung testimony mo, yun yung bunga. Pero pag nagtanong, ano yung dahilan, bakit ka nagbunga ng ganyan? Doon mo ihahayag ngayon, yun yung proclamation. Okay? Yung ginagawa, yung testimony mo, yung let your light shine, para makita nila yung good works mo. Ano lang yan? Bunga. Di ba na-attract ka pag may bunga ng mangga? Di ba na-attract ka pag may bunga ng kalachuchi? Makikita ka sa mga bunga, sa mga produkto nito. Pero yung cost nun, para magbunga, doon ka humanga. Okay? Doon tayo hahanga. Sino yun? Si Kristo. Si Kristo ang nagbibigay sa atin para tayo ay mamunga. At yun yung time na ikaw ay magpuproklama. Hindi ang testimony natin, no matter na gaano mang kabait ka, hindi magiging sapat yan, kailangan mong ihayag. Kasi sabi doon, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig, Roma 10:17. At pagkatapos noon ay pakikinig ng mensahe patungkol kay Kristo. Kaya mahalagang sabihin mo rin, bakit ka nagkaganyan? Bakit ka nung ikaw ay pumunta ka lang ng alangila ng Jesus Our Abundant Life, bakit ka nagkaganyan? Bakit hindi ka na ngayon, bakit mabait ka na ngayon? Anong nangyari sa'yo? Hindi nila alam, hindi naman sila sa lugar nagpunta, meron tumira sa kanilang loob. Sino yun? Si Jesus. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Tumira kasi may tumira, merong nasa loob, kaya nakikita yung bunga. Testimony is good, pero kailangan sabihin mo dahil kay Kristo. Kahit gaano kakabait, kahit hindi ka na naganti sa lamok pag kinakagat ka, hindi sapat yun. Oo, ang bait mo na, hindi mo na pinapatay ang lamok, sabi mo, pinapalaya na kita, pinapatay.
Hindi sapat yon. Sapat kung ihahayag mo si Kristo para sa kanila. Kaya tingnan natin yung binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, buhay ka pa, buhay pa tayo. Bakit? Kasi ini-increase pa ng Panginoon yung opportunities para ma-share natin yung gospel. Kaya tayo lahat nagkakatipong dito, iisa ang goal natin to share the gospel. At tingnan natin yung Roman numeral number 1, yung foundation. Bakit ka ba nagsishare? Bakit ka nagsishare ng gospel? Kasi meron kang, number 1, meron kang puso para sa Diyos at meron kang puso para sa iba. Nung ikitumanggap sa Panginoon, nagkameron ka ng malaking pag-ibig na hindi mo ma-contain, hindi mo ma-resist na hindi may i-share ito Kasi yun yung foundation Ewan ko sa inyo. Sabi nga, merong matandang kasabihan na sa Muslim country may nag-share. Sabi, anong ganda naman itong balitang ito, si Kristo. Sabi, bakit hindi agad na ibalita sa akin? Sana. Matagal na akong ganito ang buhay. Kasi merong nakuha siya sa loob niya na napakagandang bagay na hindi niya naranasan sa buong buhay niya. Di ba ganyan naman tayong mga Kristiyano? Meron tayong naranasan na hanggang sa ngayon nararanasan natin, hindi mo kayang ipaliwanag. Sabi nga ni Pastor James, yung peace that transcends all understanding. May problema ka ngayon, pero nakatingin ka sa bukas dun sa solusyon na sa gagawin ng Panginoon. Na hindi naman ibig sabihin, nawawalan tayo ng problema. Ibig sabihin lang, merong solusyon sa bawat problema. Hindi tayo nega. Tayo ay positibo sa mga gagawin ng Panginoon. Sabi ng mga Muslim, kailan pa ba yan? Yung mabuting balita na yan. Sabi nung nag-share, 2,000 taon na ang nakakaraan. Yung 2,000 taon na nakakaraan, natanggap. Kung wala pang Pilipino na OFW na nagpunta doon, na daladala si Kristo, hindi makikilala ng Muslim na yun. Tagal na pala. 2,000 taon na merong magandang balita. Kamusta naman po ang ating mga buhay bilang nakatanggap na ng Panginoon 2,000 years ago? O 20 years ago? 10 years ago? Active pa po tayo na nagsishare ng Word of God o na-share natin ang testimony ni Kristo. Huwag po natin kalilimutan na tayo ay may puso para sa Diyos, a heart for God, and for others. Kaya mag-start ka ng manalangin. Manalangin ka, nagamitin ka ng Panginoon at sabihin mo ay magbukas ng mga oportunidad para mabahaginan mo sila ng mabuting balita. Nag-pray ka na ba na ikaw ay magamit ng Panginoon? Meron akong kakilala, Kristiyanong barbero. Nag-pray. Sabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng masishiran ng iyong kabutihan. At may nakita siya, paparating na. Pumasok sa kanya. First, tinugo naman ng Panginoon. Pagpasok, sabi niya, Sir, ano pong kailangan natin gawin? Magpapaahit lang ako ng aking balbas. Kasi wala siyang buhok So magpapaahit. Sabi ni, habang nagbabalak siya, share siya ng gospel. Pinaupo niya. Tapos ay nilagyan na niya ng ano bang tawag doon sa balabal ng barbero. Good morning. Tapos sabi niya, hawak na niya yung labaha. Siyempre, aahitan niya. Tapos inakma na niya. Sabi niya, Sir, handa ka na bang mamatay? Handa ka na ba daw mamatay? Tiyak ka na ba? Napupunta ka ng langit? Kayo! Pag tinanong ko kayo na kayo ay hindi naman Kristiyano, tapos ay sasabihin, handa ka na bang mamatay at may hawak na labaha? Anong mararamdaman nyo? Abi, baka tumakbong palabas yun. Baka yun ay sabihin na, teka, hindi ba ako handang mamatay? So, kailangan mong manalangin. Kailangan makikita natin na hindi lamang ikaw nananalangin, kailangan mong maging handa, kailangan mong maging maingat sa pananalita sapagkat maaring ang ebanghelyo hindi man maging direktang makaapekto sa kanila, ay baka matakot dahil hindi mo alam kung paano gagawin. Sabi ko sa Colossus 4, 2, 3, 5, and 6, maging matyaga kayo sa pananalangin.
laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Verse 3, idalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Ito ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Sa verse 5, sabi doon, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya. Ano daw pong gagawin? Maging matalino sa pakikitungo at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Pagkakataon na ninyong masyaran yung mama. Kaya lang hindi siya naging matalino. Pwede naman niyang sharean yun pagkatapos niyang ahitan Pwede ba bigyan mo ako ng 3 minuto para may bahagi ko si Kristo? Agad-agad siya Na-excite agad siya Gusto agad niyang sharean nagkamali siya. Sikapin niyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Diba? Ang Ebanghelyo kasi ipinapangaral ng may katalinuhan, handa ka na ipanalangin at the same time maging kaaya-aya, maging marunong ka at pahalagahan ninyo ang kanilang mga paniniwala. Meron sa SOCMED ngayon na nagsalita patungkol kay Kristo at patungkol doon sa behavior na ginagawa. Nakapokus siya doon sa behavior, hindi doon sa nagkakameron ng ng doubt na siya, bagamat isinishare niya si Kristo, naging naging tampulan siya na ganyan pala ang mga judgmental. So kapag ikaw ay marunong, kapag ikaw ay nagkameron na ng matalinong pagpapasya, ang salita mo ay piling-pili sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon, and then magiging acceptable ang gospel para sa mga tao. Pwede mo namang i-share yan na may katalinuhan at karanuhan. Ano ang unang pundasyon natin? A heart for God. Meron ka ng puso para sa Diyos at para sa tao. Letter B, ang ating motivation sa pag-share ng gospel ay love. Nagsisimula sa ating puso. Recognize that sharing comes from God's love within you. Hindi ito obligasyon. Huwag kang gagawa ng isang bagay na ikaw ay nautusan o napilitan lamang. Para bagang against sa iyong sariling kalooban, gagawin mo ito dahil ito ang nararamdaman mo para sa iyong kapwa. Nakakaramdam mo ba tayo ng pag-ibig sa ating kapwa? John 3:16, dapat ganun ang pag-ibig ni Kristo na ipinaranas niya, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yun ang motivation natin, yung pag-ibig ni Kristo sa kaloob-looban natin. Hindi yung physical o panlabas lamang. Alam nyo, naaawa tayo kapag nakikita natin na nangangailangan yung isang tao, physical yon. O hindi mo man nakikita yung mga bagay na yon, nakikita mo na parang naman siya, hindi naman niya kailangan ng Diyos Kasi okay naman siya. Okay naman ang kanyang buhay, meron naman siyang trabaho, meron naman siyang pag nagkakasakit, nakakapagpadoktor sa mga mahal na ospital. Para bagang pag sinabi mo na parang wala nang kulang doon. May malaking tanong na laging sasabihin mo, merong kulang at kulang sa taong wala si Kristo. Lagi mong sasabihin sa kanya, si Kristo ang kulang mo. At yung kakulangan iyon ay hindi napupuno ng anumang bagay na material na anumang kanyang matatanggap sa sanlibutan ito. Tama ho ba? Marami na tayong napanood na parang ansaya-saya sa mga pagpo-post sa mga social media, pero at the end, nag-suicide. Meron palang kulang sa kanya, hindi pala yung pagpalakpak ang kulang. Ang kailangan pala yung pagpalakpak ni Kristo sa kanya. Laging may kulang po Meron ba kayong nakitang nagpakamatay dahil maraming pera? Meron din. Bakit? Kasi kulang. Kailangang maramdaman nila yung pag-ibig, yung motivasyon na yun na ibinibigay na once na ang isang tao ay walang Kristo sa puso, kulang yan. Kulang yan. At once na ikaw naman ay may Kristo, ikaw ang pinakamayaman sa mundong ito. Amen?
Sige, palakpakan ho natin ng Panginoon. Kasi yung yaman nila, pang dito lamang. Yung yaman natin, pang eternal. Pang walang hanggan. Hindi pwedeng manakaw, hindi pwedeng masira. Sabi doon, hindi pwedeng ma-expired. Di ba, may nagtatago ng pera na expired, nawawala ng halaga. Pero yung kayaman ng ating naimbak o naipundar, kailanman credited na po yan sa langit. So yun po, love as motivation. Ano pong gagawin nyo? Halimbawa, yung isang bahay na napakaganda, yung may mga tao sa unahan, kita mo, nagpa-party-party, nag-i-enjoy sila, meron silang lechon na kinakain doon, nag-iinuman. Tapos nakita mo, yung likod ng bahay pala ay nasusunog. Nasusunog. Habang sila'y nagpa-party-party, nakikita mo yung likod, nasusunog. Anong gagawin mo? Nasabihin mo, hindi ko pupuntahan ng mga yan dahil ano yan, pwede naman sila magpatayo uli ng bahay. Ganun ba ang gagawin natin? Hindi sasabihin mo, nasusunog ang bahay nyo, takbo na kayo. Masusunog kayo dyan. Diba? Ganun po ang kalagayan ng mga tao ngayon. Maganda ang panguna, panlabas, pero yung loob, yung likod, alam natin na mapapahamak sila. So, kailangan sabihin natin, kailangan nating ibuga, kailangan nating sabihin yung nag-uumapaw na pag-ibig natin para sa Diyos at saka para sa kapwa. Diba, sabi sa Roma 1:16, mahihiya ka ba na ipahayag ang mabuting balita? Sabi sa Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga tao. Unang-una sa mga Israelita, pangalawa sa mga Hintil. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay ang mabuting balita para iligtas ang mga tao. Unless na hindi natin nasabi ito at hindi natin na-share yung gospel, di mananatili silang nag-i-enjoy, pero at the end of the day, sinusupok na pala sila ng sunog. Amen? Nakikita ho niyo yung ilustrasyon kung gaano kahalaga na mag-share tayo. Uy, nasusunog, malapit na kayong masunog. Ganun po. Letter C, kailangan pong makita natin sila doon sa lente ng ating Diyos. Seeing with God's eyes. Kailangan makita mo yung bawat person na yan yung hinahanap. Yan yung dahilan kaya namatay si Kristo, yung mga hindi pa mananampalataya. Di ba tayo dati, hindi pa naman tayo mananampalataya, tayo ay hinanap ng Panginoon. Ganon din ang ating pananaw ngayon, baka ito yung isa sa hinahanap ng Panginoon. Totoo naman na hindi lahat ay maliligtas, totoo naman ay hindi tutugon sa mabuting balita, pero ano ka? At yan pala yung yan yung isa sa tinawag ng Panginoon para maligtas. Isa sa niregaluhan ng Panginoon o di naging kabahagi tayo. Kailangan makita lang natin siya sa pananaw at paningin ng ating Diyos. Sabi sa Matthew 9:35-36, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Tingin nyo, pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, anong naramdaman ni Jesus? Nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y nanlulupaypay, litong-lito at parang mga tupang walang pastol. Tayo ho ba? Nakikita rin ba natin kung paanong tumingin si Jesus doon sa mga taong wala pang kay Kristo, na sila'y pagod na pagod, litong-lito, at para bagang laging nagkukumahog, walang kapayapaan. Alam niyo, mahirap yung taong walang kapayapaan. Yung palagi ng yung paggising mo na lang, sabi, anong gagawin ko para yung laging aligaga. Kaya nga ang unang ibinibigay ng Panginoon sa atin ay kapahingahan At ang una niyang inaalis yung ating mga kabigatan. Di ba? Sa Matthew 11, kayo'y magsiparito, kayong mga nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Aligaga ang mga tao.
aligaga, gumagawa ng sari-saring gawain, gumagawa ng mahagdan para makarating sa Diyos. Pero hindi nila alam na ang Diyos na mismo ang bumaba at naghanap sa bawat isa sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang kabutihan ng Panginoon? Roman numeral number 2, doon sa increasing opportunities, kailangan natin mag-build ng mga paraan, ng mga tulay para makalapit tayo sa kanila. Di ba? Yung Samaritan woman, naging bridge siya, naging tulay siya para makarinig yung kanilang barangay. Narinig niya yung sinabi ni Jesus na siya yung tubig na nagbibigay ng buhay. Aba, ay sinabi niya. Siya yung naging bridge para makarinig kay Jesus. Si Barnabas, para makarinig si Pablo. Si Barnabas ang naging tulay. Yung demon-possessed naman, sabi niya, pumunta ka doon sa iyong mga kamag-anak at sa iyong mga kaibigan at ipakita mo kung gaano kadakila at kamangamanghang kapangyarihan ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Naging bridge ba yung dating inaalihan ng demonyo? Yes, naging tulay siya 10 bayan niya ang kanyang iniikot Decapolis. At sinabi niya na siya'y pinagaling, wala na siyang sapi. Yung dating may sapi, na kung bibilangin, baka mahigit pa yun 2,000, abay wala nang sapi. Maganda bang i-testimony mo, hoy, wala na akong sapi. Minsan lang may topak. Okay lang yan. Lahat na may minsan may topak. Pero wala kang sapi. Amen. Uy, wala nang nananakit sa akin, wala na akong anxiety, wala na akong mental disorder. Kasi, sinasaktan ko, wala na akong hadhad, wala na akong sakit, wala na akong wala na akong peklat, hindi na ako naghihiwa ng blade sa aking sarili. Diba, once na drug addict ka, dependent, doon sa mga nag-drug addict, para hindi mo na maramdaman yung pain inside, yung torment ng isipan mo, kung gaano katindi ang demonyo para ikaw ay patayin, nakawan, at kitlin ang buhay. Malaya ho tayo Amen ho ba? Walang sapi, matino na upo. Walang sayad. So yung testimony po natin, sabi doon, testify natin, building bridges. Ano ba nangyari? Ba't hindi ka na umiinom? Sabi nga ni Pastor, natikman ko na yan. Nagbago ba ang lasa? Ba't hindi ka na nagsasabong? Yun nga manghuhula, hindi tumama. Ako pa. Hindi ka na, hindi. Iba ang nakikita sa iyo. Iba ang pananaw mo. At the same time, nakikita nila yung good testimony na bunga nung nasa loob mo. Kaya madaling-madali po yung testimony at saka yung proclamation, talagang ganyan po yung magkasama. Yan parang kaliwat kanang paa sa paghakbang, hindi magkakahiwalay. Talagang once na nagtanong, yan na. Pero dadako pa po tayo sa banda-banda riyan. Hindi muna yun. Building bridges. Si Brother Allen nag-testify na ang ginawang tulay ay si Tatay, nasa si Tatay Lori? Nasa bahay. Na ang naging dahilan para sila ay makarinig ng Ebanghelyo at naging susi o naging tulay ay si Tatay Lori. At sino mang sa atin naririto, may nag-invite sa iyo naging tulay. Tama ba? May nag-invite sa atin, may naging tulay para mailapit kay Kristo. Kaya tama lang yung paggagawa natin ng mga good relationship, pag-aakma natin ng mga mabubuting bagay para tayo ay makapag-akay patungkol kay Kristo. Number 1, doon sa building bridges, kailangan mo ng relational evangelism. Kailangan makipagrelasyon ka. Kapag may lumapit sa iyo, kailangan mong maging good listener. Kailangan nakikinig ka doon sa mga hinaing ng mga tao ito. Meron kang simpatiya, meron kang, pag nag-share yan, nadadala ko, napapaluhan na rin ako. Ibig sabihin, may simpatiya ka.
Kapatid, ako yun talagang walang-wala. Ay, talagang yung kusina mo, hanapin mo yung mga expert na noodles. Bibigay mo eh. Ay, at least kung anong meron ka doon, ibibigay mo. Kasi nga, meron ka ng simputin, napakinggan mo eh. Pero yung hindi ka nakikinig, na hindi ka good listener, na parang meron ka ng hindrances agad na, ito na naman to. Paulit-ulit na lang yung sasabihin ito. Kaya paulit-ulit yun dahil hindi nagaling ang puso. Tama ho ba? Kaya paulit-ulit niya sinasabi yun dahil hindi siya nagmumupuon doon sa sitwasyon. Di doon ka na, good listener. Kasi ang gospel conversation, dialogue po yan. Si Kristo, tingnan natin yung kanyang ehemplo. Lagi siya nakikipag-usap. Kinakausap muna niya, common na pag-uusap. Ano ba, pwede ba makahingi ng tubig? Nauho ba si Jesus? Basta may communication na pwede, lagi niya sinasabi, good conversation. At nakikinig din siya. Nakikinig din siya sa kausap niya, hindi monologue. Listen to understand and not just to reply. Tingnan niyo po ang Santiago, ang sabi dito sa atin. Mga kapatid kong minamahal, patungkol po ito sa mga Kristiyano, unawain ninyo ito, maging alisto kayo. Saan? Sa pakikinig, tapos dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Subukan yung baliktarin ang pagbasa dyan. Aba, ay galit agad. Di ba pag may asawa kang galing sa labas, kung saan man indulanin galing yan, pagpasok mo dyan, anong una? Galit ka kaagad. Ay, kung magsalita, hindi dandahan, wah! Yan, butangera. Pak, 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 pak. Tapos, hindi ka na nakikinig. Ano sabi? Makikinig muna. Dahan-dahan sa pagsasalita. Saan ka ba galing? Alay, ako'y napapunta lang doon sa ano't ako'y gumagawa ng paraan sa problema mo. Binaligtad mo. Nagalit ka kaagad. Nag-judgmental ka agad sa kanya na, ako na babae na naman to. Kaya talaka. Tapos iba pala ang senaryo. Sabi doon, mga kapatid, unawain nyo, maging alisto kayo sa pakikinig. At dahan-dahan sa pagsasalita. Hindi ho pabalik ang basa dyan. So tingnan natin na, okay, naroon na tayo sa puntos na yun. Tingnan natin yung prinsipyo ni Pablo pagdating sa evangelism. Tingnan nyo po ito. Unang Korinto 9:19. Mayroon ho ba tayong natututunan? Okay. Unang Korinto 9:19 to 23. Sabi ni Apostol Pablo dito, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat. Bakit? Upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Nakikita niyo yung ginagawang sakripisyo para ma-share ni Pablo yung gospel. Sabi doon, malaya ako eh. Pero ako'y hindi alipin. Pero nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat. Sa 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan. Para saan? Upang mailapit ko sila sa Diyos. 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, yung mga hindi naghuhugas ng kamay bago kumain, sabi doon, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. 22, sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao. Sabihin mo nga, nakibagay. Ito yung isang pinakamahirap bilang isang tao, yung makibagay sa lahat ng tao. Yung makitono ka, yung putting yourself into someone's shoes. Yung para bagang ako rin yan, which is ang author naman ay si Kristo na siya'y naparito at parang talagang naging tao. Yun ang talagang putting yourselves into someone's shoes. Na si Kristo ay talagang inalis yung kanyang pagka-Diyos, hinubad ang pagka-Diyos, at siya'y talagang nagkatawang tao. Nakibagay. Naramdaman niya yung paghihirap ng mga tao, naramdaman niya yung problema, nakita niya yung mga
pangangailangan ng tao. So ganun din po tayo. Sabi doon, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito. Para saan? Alang-alang sa magandang balita. Ang tindi ng ginawa ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, wala nang halaga sa akin ang sariling ito. Ano man ang aking mga inhibition, ano man ang aking mga ninanasa sa buhay, ano mang ako'y dinig, hintil ari Griego, ari ay Israelita, ari mangmang, ari matalino, ari pinuno ng bayan, kaya niyang makibagay. Kaya niyang makitungo kasi meron siyang something na pwedeng i-offer sa lahat ng tao, si Kristo. At kapag nakita natin yung mga prinsipyo ni Apostol Pablo na meron kang nasa sayo na hindi pwedeng ipantay doon sa meron ka. Meron akong nakitang illustration sa Facebook May nanonood ng football ba yun? Nang magtaas ng relo, ang halaga daw nun, halaga ng Ferrari Yung relo, halaga ng Ferrari. Tapos yung isa, nagtaas din ng relo halaga ng yate. Anong relo yan? Pare-parehas naman yung naikot. Kahit anong relo yan, di ba? Pero, nung isa, yung itinas, yung Bible yan ang wala kayo. Yan ang wala kayo, di ba? Hindi tinas niya yung Bible. Ito, ang wala kayo. Wala kayo Kristo sa puso. At alam naman natin, kapag walang Kristo sa puso, na siyang daan, siya ang buhay, ang daan at ang katotohanan, hindi ka makakarating sa Ama. Kaya meron tayo na higit pa na pwedeng ibahagi mo na kahit anong nakikita mo sa kanilang panlabas na natanggap sa buhay na ito, may kulang. Yun ay si Kristo. Pag makikita pa natin sa bandariyan, huwag kayong maiinip. Hindi ba kayo naiinip? Hindi. Ito hanggang Roman numerals number 11. Ginagawa daw ito ni Apostol Pablo, yung lahat ng kanyang pakikibagay, lahat ng kanyang pakikitungo. Hindi siya nakikisama para makisama, nakikisama siya para ma-help niya si Kristo. Nakaka-bless po yun. Nakaka-bless na may mga tao na professional, pero ibinababa yung kanilang pagiging professional para lang makapag-share ng gospel. Nakaabot ng mga tao kahit hindi ka-level. Kasi ang tao, ang society nagbibigay ng level Ito yung mga ethnos mo. Itong mga alta sosyedad. Kaya laging may alta. Alam niyo yung alta presyon? Kasi lagi kang nasa alta sosyedad. Nakaka-bless po yun, yung mga taong laging handa na alisin yung kanilang mga kahinihinan o yung kanilang mga bagabagahin na mga makeup, pupunta ka ng isang lugar, angkas ka ng motorsiklo, umaangkas ka ng motorsiklo, pupunta ka lang doon sa isang lugar, nagbibiyahe ka kahit ang sasakyan mo ay madami. Yung bang ganun, for the sake of the gospel, inaalis mo yung mga ganun, pupunta tayo doon sa Malitam, talagang doon hindi masyadong maganda ang pangamoy, pagdaan mo sa nakakapunta. Binababa ang sarili. Kasi ang mas prioridad niya, yung mas nakikita niyang malaking puso, yung pagmamahal niyan, isi-share niya si Kristo. Amen? Nakaka-bless po, yung sabi mo, nakaka-bless ka, kapatid. Yung inaalis mo yung sarili mo, yung iyong pagiging sarili, para lang ma-share si Kristo. Sabihin nga po natin, mag-renew nga tayo ng isip, magagawa ko ang lahat ng ito, alang-alang sa magandang balita. Meron mo ba tayo dyan? Wala. Sige. Magsisimula yan sa foundation and love for God and love for others. Hanggang nandoon yung masidhi mong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, regardless kung anong iyong accomplishment, regardless kung anong degree mo, regardless kung ano ang laman ng bangko mo, basta regardless yung sarili mo, yung daladala mo si Kristo, ang patuloy nating maihayag sa mga tao. Amen? Number 2, paano pa tayo makakapag-build ng bridges sa kanila? Ay
Serve others. Meet practical needs as a demonstration of Christ's love. May kita po natin yan sa Roma 12:13. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Yan ba yung nag-serve ba tayo sa iba dyan? Yes. Sa Mateo 25:35-40, sabi ni Jesus, sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ginawa ng mabuti si Kristo. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang may susuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? Kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw? Sumagot sa Jesus. Sasabihin ng hari, tanda ninyo nang gawin nyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. So sa bawat paggawa natin ng mabuti, sa bawat pagtulong, sa bawat mabubuting bunga ng nasa sa loob mo, hindi naman si Christ, hindi naman yung tao talagang yun ang tumanggap. Sabi doon, yun ay ginawa natin kay Kristo. Kaya tinatarahan tayo ng Panginoon. Binibilang ng Panginoon yung mabubuting gawa na kanyang i-reward sa atin. Nagtatala, hindi na kasalanan ang tinatala ng Panginoon. Doon sa bawat mabubuting bagay na ginagawa mo, kita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi doon, ang sino mang mag-abot ng baso, tubig ng basong ito, may malaking gantimpala. Amen? So, ipagpatuloy po natin ang paggawa natin ng mabuting bagay sapagkat alam po natin na ang bagay na yan ay mag-aani ng magandang bagay. Ano po? Nakikita nyo yung mga physical ito eh. Sabi doon, ito yung mga immediate needs eh. Yung nagutom, pinainom, basic ho ba yan? Kaya ba nating gawin yan? Practical ba yan? Practical yan eh. Mga practical. Nung una, nangungutang pa kami ng bigas. Kasi hindi naman ganun kabayan yung amin eh, bukid eh. Bago ka makapamalingke, lingguhan. Eh pag naubusan ka ng bigas, mangungutang. Ngayon, ayaw nang kumain sa bahay ng bigas eh. Siritake na eh. Naparami na ng kain ng bigas. Ngayon, kung may lalapit sa inyo, may lalapit sa atin. Baka naman may ano. Meron pa bang lalapit sa atin na gano'n nung una? Di ka dati nung nauutang ang kwan, ang bigas? Sa tindi ng pagdarahop yata nung panahong 80s, 70s, 90s, nilalagyan pa ng mais, kisa. Alam niyo yun? Di ba, sarap ng pagkain, no? Kaya raw and organic nung ng pagkain, eh. Walang may diabetes nun eh. Kasi hindi naman nagpapacheck up, kaya hindi alam. Hindi, at least naboburn yung kanyang kinain. Kasi masisipag nun, nag-aararo, nangungumpay, nag-iigib ng tubig. So nakikita natin na sa bawat paggalaw, sa bawat paggalaw ng ating kamay, nakikita ng Diyos. Sa bawat paggawa mo ng mabuti at pag-abot ng iyong kamay, kita yan ng Diyos. Amen? Ang sarap ho ng ganong mga bagay na hindi ka na motivated na, oy, inuutusan ka na gumawa ng mabuti. Meron sa loob na nagsasabi na gumawa tayo ng mabuti. Amen? Pwede ba natin pagparakpan ng Panginoon? Roman numeral number 111. Creating opening. Sabi doon, kailangang gumawa ka rin ng mga pagkakataon, circumstances, para makapag-share ka. Yung pasimple lang ba? Meron naman ganun eh, di ba? Sabi doon, mag-testify ka. I-share mo yung story mo. Kasi nakikita rin naman nila na hindi mo na ginagawa yung mga bagay na. Ba't hindi mo i-share yung personal journey mo
with Jesus. Alam mo, kaya naman ako hindi na ganito, hindi na ako umaasa dyan sa mga pagtaya-taya sa wedding niya. Kasi walang kasiguraduhan yan. Walang kasiguraduhan yan. Hindi mo tiyak na ikitatama sa wedding. Ngayon, may sabi doon sa pangako ng Panginoon, sabi ko, and my God will supply all my needs. So yung tiyak na yun, yung katiyakang yun, isi-share mo. Kapalit nung hindi katiyakan, i-share mo. Share mo yung personal journey mo. I-share mo yung personal mong nararanasan everyday. Kasi ang tao naman, di ka sabi ko nga, lahat naman ay may problema, pero nagiging kalmado tayo, may kapayapaan tayo. Kasi wala namang problema ng natagal ng 1 taon. Alam ba, ang anak mo ay may magtutuition, gagraduate ng March. After ng March, hindi mo na problema yung financial needs eh. Kasi gagraduate o hindi, lampas na yun eh. Wala. Sabi nga nung matandang pastora, walang bagyo na tumagal ng 1 taon. Walang problemang tatagal ng 1 taon. Ewan ko, kung meron kayong pinoproblema na nakaranas kayo na napakahabang panahon, parang hindi tinutugon ng Panginoon, baka hindi ang problema ay yung problema. Baka ang problema ay ikaw ang problema. Baka hindi mo pinananampalatayanan at pinanghahawakan ang pangako ng Panginoon. Kasi nangako ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Pastor Jen, ipangako mo ang lahat ng pangako na bunga ng tinapos na gawa ni Kristo. Ipangako mo dahil si Kristo naman ang magpupulfill. Ipangako mo langit. Ipangako mo kagalingan. Ipangako mo kapatawaran ng kasalanan. Ipangako mo na siya yayaman. Diba? Pag hindi tinupad ng Panginoon at imposible na hindi tuparin ng Panginoon sapagkat yan ay resulta na nananatiling bunga ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen? Pwede ba natin palakpakan sa Panginoon? Letter B, look for open doors. Huwag ka nang maghintay noong isang perpektong moment para ma-share mo yung faith mo. Pag dumalaw ka sa may sakit, share mo na. Alam mo bang nagpapagaling si Jesus? Maganda bang sabihin sa may sakit, may pag-asa ka pa? Doon sa doktor, sabi ng doktor, 3 months ka na lang. 3 months ka na lang. Pero ikaw ang dumalaw. Sabi mo, alam mo, sabi ng doktor, hindi final yun. Mas final ang sinabi ni Jesus. Isipin mo, lahat ng gumaling, yun ang patay, nabuhay. Babasa mo, sabi mo, ito kita mo, si Lazarus patay na, nabuhay pa. Sa tingin ninyo, mabibigyan ng pag-asa yung may sakit o hindi? Pag sinabi mong may pag-asa ang kanyang sakit. Abay, i-share mo na. Pag dumalaw ka sa may sakit, huwag na sabihin mukhang tatagal ka pa, sis. Hindi mo na kita sishiran. Parang sabi, ilang months ang sabi ng doktor? 3 months. 2.5 months, babalik ako sa iyo. Para bang wala kang kumpiyansa. At the moment na sinabi mong naroon ka, sabi, i-share mo na si Kristo. I-share mo na. Binigyan ka na ng pagkakataon, hindi perfect dahil may sakit, pero hanggang nakakarinig siya at nakakaunawa, i-share mo. Sabi nga doon, ang pinaka-late na namamatay na organ sa isang tao ay tenga. Oo, maraming nagpapatuto doon, natuklaw ng cobra. Akala niya, na siya, patay, yung patay na, hindi sabi, patay na, itabi nyo na yan. Naririnig pa niya. Sabi, turukan nyo ang TV, Ganon din sa mga may sakit, kahit hindi na siya makaimik, bulungan mo. Si Kristo po ang ating daan. Si Kristo po'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano pong kailangan niyong gawin? Pananampalatayaan niyo po lang. Oo. Yung meron kaming nasharean, bedridden na, nagsasalita pa, masungit pa. Bedridden na, masungit pa. Sabi, nanay, naniniwala ko ba tayong lahat ay makasalanan, ayon sa Biblia. Ari naman batang sabi sa akin, nakahiga na nga ako, yan pag ang gagawin kong kasalanan.
Ay, iniisip niya ang kasalanang nagagawa, yung pagpatay, yung lahat ng mortal sins. Sabi ko talagang, talagang, kung hindi nga lamang mamal, at the end of the conversation, nasharean din, tumanggap din. Hindi naman ho ibig sabihin na kayo wala ng kakayanang gumawa ng mga bagay na yan, hindi na ho kayo makasalanan. Pag kayo ho'y nag-isip ng masama laban sa kapwa, masama na ho yun. Kayo nag-iisip. Kasi makikita natin ang sarili natin na kailangan natin ng tagapagligtas. At kapag nakita natin ang ating mga sarili na kailangan natin ng tagapagligtas, yun ang magandang oportunidad na may bagay natin si Kristo. Look for open doors. Pag may problemang lumapit sa iyo, yan! Bago kayo gumawa ng konkretong hakbang para masolusyonan yung problema mo, gusto kong i-share sa iyo. Ano mang uri ng problema yan? Sa pamilya man yan, sa love life man yan, pwede mong i-share si Kristo. Pag may humingi ng advice, pag may humiram ng pera sa'yo, yan! Napakagandang opportunity niyan. Pag may nahiram, i-share mo si Kristo. Alam mo ba dati, nung ako'y hindi pa Kristiyano, ang buhay ko, ganito, talagang yung aking sinusweldo, babayad ko lang sa utang. Kulang pa. May utang na naman ako sa Cat B. Yun ang aking iisipin. Cat B, tapos yung kuryente. Wala akong reserve doon. Pero dahil kay Kristo, wala na akong Cat B. Wala na akong internet. Ba't ka ba mag-i-internet kung wala kang pambayad? Kaya nga pinag-aralan natin last February of financial management. Unti-unti, gradual. Pag nakabayad ka, sense of accomplishment na yan. Bibigyan ka ng Panginoon, pambayad ng utang. Huwag ka namang utang muli. Maging mabuti kang tagapamahala ng ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Buksan mo na. Tapos pag may manghihiram, alam mo ba? So yun, may i-share natin doon sa mga open doors na yun. Dumarating yan eh. Dumadating sa bahay mo, bumibisita, lumalapit, nagbibigay sila ng problema sa iyo, huwag mong hahayaan. Ang problema ang maiwan sa iyo, hindi mo naman naibigay yung solusyon na si Kristo. Amen? Tapos pag humiram sa'yo ng pera, yakapin mo na mahigpit. Hindi, kasi baka hindi mo na muling makita eh. Last hug mo na yan. Last hug mo na siya. Letter C, be ready. Yan. Kanina, tinignan natin na manalangin, tapos lagi maghanda. Kasi God answers prayer by putting people in your way. Be prepared to speak when prompted. Tinawag ka halimbawa doon sa birthday yan. Ikaw pwede bang ipag-pray mo yan? Gawin mo na oportunidad. Alam mo ba ninyo na ang batang ito'y kaloob ng Diyos? Pag nagsimula ka ng ganyan na laging si Kristo yung end goal mo, madali kang makakapag-share ng gospel. Unang Pedro 3:15, igalang nyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin nyo siya bilang Panginoon. Anong gagawin natin? Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa sa inyo. Tanong, sino yung pag-asa na nasa sa atin? Anong kailangan natin? Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa kanila. Bakit ka ba ganyan? Ito. Kita nyo yung testimony at saka yung proclamation, lagi magkasama. Lagi kang maging handa para ipahayag si Kristo. Roman numeral number 4, ano ang iyong sasabihin? The message. Ano yung isi-share mo? Ano yung nasa sa iyo? Si Kristo. Yung si Kristo at ang kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Focus on Christ. Keep the focus on Jesus as the divine Savior. Lagi po natin tatandaan yung tatlong C. Ano yung C? Tatlong C? Si Christ, yung cross, at saka yung church. Diyan lang po umiinog ang mundo natin. Kay Kristo, doon sa kanyang tinapos na gawa, at saka sa church. Tayo ngayon, nasa church, tayo po ay mga iglesia. Tayo po yung tinawag mula sa karamihan at tayo po ngayon ay nagsasama-sama. Nagko-koinonia, nagfe-fellowship. Kaya Christ, cross, church.
tingnan po natin, ano ba yung message? Ano ba yung dadalhin ko? Ano ba ang sasabihin ko sa tao? Ito pong Lucas 24:45-47, nagsasabi na pagkatapos ng mamatay ni Kristo, binigyan ang mga alagad ng final commission. Ano yung commission? Ano yung ipangangaral ng mga ito? Sabi doon sa Luke 24:45, "Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, 'This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day.'" Good news ba yan? Yan ba ang mabuting balita na si Kristo ay namatay at muling nabuhay? Yes, yan po ang good news. And sabi sa 47, "And repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all to all nations, beginning at Jerusalem." Sinasabi niya, ito na ang inyong ipipreach ngayon sa mga tao. Na si Kristo, ang Messiah, ay nagsuffer at namatay doon sa krus. Pero noong ikatlong araw wika, ay nabuhay na maguli. At yung repentance for the forgiveness of sin, mag-change of mind na kayo patungkol sa repentance, patungkol sa forgiveness of sin. Sabi doon, kayo na mga Israelita, kausap yung mga Israelita, ang inyong pananaw sa pagpapatawad ng kasalanan ay yearly. Sabi, mag-repent na kayo. Ano yung repent? Change of mind, metanoia sa Griego. Sabi, huwag na kayong umasa doon sa isang taon lang. Magbago na kayo ng isip, tumalikod kayo. Sabi doon, "And repentance for the forgiveness of sins will be preached," kanino? "In His name. To all nation beginning at Jerusalem." Kaya iba na po ang pananaw nung nangaral itong mga alagad, sinasabi nila, "Hoy, ang kapatawaran talagang kompleto, unconditional." Unlike doon sa Old Testament na every year, taon-taon, nag-aalay sila ng mga hayo para sa kasalanan. Dito, may nag-alay in His name. Yung Lamb of God nag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya yun yung pangangaral nyo. Sabi doon, "The forgiveness of sins will be preached in His name to all nations." Tanong, yan ba ang pinapangaral natin ngayon? Yes. Nung tayo naging grace believer, nung tayo nabigyan ng revelation. Pero tingnan natin, sabi doon, si Pablo ba nakuha yung mensahe na ipangaral mo yan? Kasi mahalaga yung message eh. Alam nyo, pinaka-nakatutuwang bagay yung masimulan mo yung gospel na talagang purong-puro. Unlike na ikaw ay magsasuffer pa na, ang dami mong pang routine, ritual na gagawin, may participation ka pa, patungkol doon sa pagpapatawad ng kasalanan. Pero dito, sabi noon, si Pablo ba nakuha yung pagpipreach ng gospel for the forgiveness of sins? Sa tingin nyo, nakuha ni Pablo? Basahin natin sa Gawa 13:38 kung nakuha ni Pablo. Sabi ni Pablo, "Dapat nyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangaral sa inyo ang ano daw? Ano yung pinangaral nila? Kapatawaran ng kasalanan. Complete forgiveness." Pero tayo dati, ang hirap. Hindi complete forgiveness ang natanggap na. Yes, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior. Pero yung sins, paghihirapan mo. Pero yung pala naman, ang gustong ipangaral ni Jesus sa atin, yung kumpletong kapatawaran dahil sa dugo ni Kristo. Kaya napakapalad ho natin ngayon mga kapatid na tayo ay nagtatamasa tayo ng biyaya patungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat yan yung dahilan eh. Yung kasalanan kasi ang dahilan. Kaya lumayo ang tao sa Diyos. Mula Genesis hanggang pagdating ng Panginoon, yan yung problemang sinusolusyonan na hindi masolusyunan. Na nagbubunga at nagdudulot ng paghihirap sa isang tao. Pero yung may sabihin sa iyo, pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Wala ka nang babayaran. Ay pag sinabi mo yan sa mga magagaling mag-perform, tataas na naman ang kilay niya. May nakasharing ako nung isang gabi, "Pastor, sinasabi ko yung bunga ng tinapos na gawa ay kapatawaran ng kasalanan. Tinanong ba naman ako, hindi na ba kayo humihingi ng tawad?" Sabi daw, "Hindi na ba kayo, Pastor, hindi na ba talaga hihingi ng tawad?"
Sabi ko, bumalik ka doon sa krus. Ano bang iginawad ni Jesus doon sa krus? Ano bang pinatawad niya sa krus? Kasalanan, di ba? Kasalanan ba yun ng hanggang kailang kasalanan? Hanggang ngayon lang at bukas ay hindi? Nagulantang siya. Nagulantang siya, sinabi niya, ay hirap kasi nasanay ako dun sa, kailangan may gawin ako Kung ako nga, kung uutosang lumakad ng paluhod para mapatawad ang kasalanan. Ako nga, kung uutosang magpapako sa krus, willing ako Nung kani-kanina, ako nga, kung magtitirik ng dila, kailangan kulay-pula Ako nga, kung magre-recite ng panalangin, dapat ganito kahaba Alang-alang para mapatawad ang iyong kasalanan at wala kang konsyensya magsasabi na pinatawad ng kasalanan. Tanong, nananampalataya ka bang pinatawad ang kasalanan? Hindi Kristo daw sa krus. Gawin mo na lang yan, manampalataya ka na lang. Dahil ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Siya na-open, sana tayuan niya yung Gospel of Grace na ipinapangaral ng Panginoong Hesus, na ipinapangaral ni Apostol Pablo, at tingnan natin kung si Juan ay nangangaral din, si Juan, the Beloved, unang Juan 2:1 and 2. Sabi ni Juan, mga anak, isinusulat kito sa inyo upang huwag kayo magkasala. Parehas ba na naririnig nyo dito sa church na tinuturo natin na umiwas tayo sa kasalanan? Yes! Ngunit kung magkasala ang sino man, dito napakagandang usapan ito, klarong-klaro, straightforward. Ngunit kung magkasala ang sino man, which is, hindi mo naman maiiwasan yan, na ikaw ay magkakasala lagi, at madadapa ka, at ikaw ay magbubunga, o anything, makakaisip ng masama. Hindi po yan maiiwasan habang ikaw ay may hininga. Habang ikaw ay nabubuhay. At habang ikaw ay may kapwa o yung sarili mo na nagpapatibok ng puso mo, nagpapataas ng presyon mo. Pag nakahiga ka na, wala ka ng kapwa. Ikaw na lang doon sa higaan, pag ikay patay na. Ngunit kung magkasala ang sino man, anong meron tayo? May tagapagtanggol tayo sa Ama. Sino? Si Jesucristo, siya yung matuwid. May sinabi pa diyang, ay humingi ka ng tawad. Pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad dyan. Ang sabi doon, meron kang tagapagtanggol. Sapat na ba ang tagapagtanggol si Jesus? Matuwid siya, ang sabi doon Inako niya yung lahat ng kasalanan na. Alam mo ba, Father God, yung kasalanan ni Sister Lorna yan, yung bukas, samang ikinarga na sa katawan ko. Sapat ba si Kristo bilang tagapagtanggol? Yes, sapat na si Kristo. Kaya manampalataya ka na lang. Huwag ka nang kumuda, manampalataya ka na kay Kristo. Yun na sabi kung magkasala, may tagapagtanggol ka, siya yung si Kristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng Sino ang magpapatawad ng mga kasalanan? Sino ang dahilan? Si Kristo, inihandog siya Si Kristo ang inihandog para mapatawad ang kasalanan, hindi yung kuda natin, hindi yung ating asking for forgiveness. Si Kristo yung nabayubay para mapatawad ang kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo po ito. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat. Sabihin mo, lahat. Ng tao. Yung ipanganganak, tao ba yon? Napatawad na ang kasalanan noon? Yes. Kung pananampalataya ninyo yung tinapos na gawa ni Kristo. Yung pambukas ko lang, ayun nga mabubuhay sa year 2000, ipapalagay natin 2099. Si Kristo pa rin na nagbayad ng kasalanan. Mapalad ho tayo dahil natanggap natin ang mensaheng ito. Palakpanan natin ang Panginoon. Dito, litong-lito, dito talagang wasak na wasak ang ibang mga. Kaya nga kami nung, sa halip na kami mentor, naging tormentor kami. Binigyan namin, ang haba ng pagpapastor na, ay, gantong gagawin mo. Meron tayong retreat, meron tayong HER meron tayong kailangan dalhin mo lahat ng kasalanan mo doon. Lista mo. Yung mga piratang CD,
Di ba, lahat ng nilista. Bumili ka ba ng piratang CD? Sabi, oo. Do sa Muslim. Kasalanan yan, mga putol. Nag-aaral ka ba ng yoga? Nag-aaral ka ba ng ng mga karate? Naku, may stronghold yan. Nagsuot ka ba ng ng guest na pantalon? Naku, ang dami. Gumamit ka ba ng ng Colgate? Sabi ko yung brand, lahat ng brand. Huwag lang ako mag-toothbrush. Lahat na lang bawal. Bawal ang maiksi ang buhok. Basta lahat po ng alang-alang sa kasalanan, sabi na naman pala pinatawad na ang kasalanan ng paghahandog ni Kristo. Parang paano natin ang ating malaya ka na dahil pinalaya ka ni Kristo. Yun yung mensahe. Mahalagang malaman natin yung Christ, cross, and the church. Unang Juan 1:7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa, sabi doon. At ang lahat ng ating kasalanan, sabi mo nga, lahat ng ating kasalanan, ay, anong ginagawa? Nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Patuloy kang nililinis ng dugo ni Kristo. Amen? Hindi natin sinasabing magkasala ka bukas, lilinisin niya ng dugo ni Kristo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung magkasala ang sino man, meron tayong tagapagtanggol, ang si Kristo na siyang matuwid. Huwag nawang mangyari na ginagawang lisensya sa atin at tinuturo. Yan! Lalo ika na magkakasala, yung mga tinuturuan nyo na napatawad ng kasalanan. Tanong! Kayo na naririto, lalo ba kayong natutuwa pag nakakasala? Hindi. Baliktad. Ginagawa nilang bara ng sabon ngayon yung 1 John 1:9 na sinabi naman nyo sa mga Gnostic at sinasabing hindi sila nagkasala. Kung ipapahayag mo, if ginawa nilang conditional ang pagpapatawad ng kasalanan, if we confess, ang confess naman doon, hindi ibig sabihin ay pag-ask ng forgiveness, kundi to agree with God. Homo, logeo, di ba? To agree with God that you are sinner. Hindi naman sinabi doon, ay, mali po ako din, mali. Yun ang ating nakaranan. Kaya lamang nga po, nung ipangaral ito ni Pablo, nung ipangaral ni Juan, nung lumipad ang mga Espanyol papuntang Pilipinas, doon nagkagulo. Ang natanggap na mensahe natin ay hindi totoong mensahe. Buti na lang, 1900, dumating ang mga Amerikanong protestante, mga Amerikanong chaplain, na meron tayong Bible na basa at nahihayag na si Kristo ang nagbayad ng krus. Kaya ang Kristyanismo sa atin nagsimula noong 1900, dumating yung mga Amerikano, mga protestante, nagtuturo na talaga, solos Christos. Si Kristo lang, hindi si Kristo Sino ito i-add mo kay Kristo? Si John, si Mary, si Paul. Basta lahat ng mapapaligiran ka ng mga yan, mabibilang mo yan. Si Saint Augustine, Saint Peregrine, Saint James, Saint Anthony. Wala, hindi bagay. Hindi bagay. Si Caro de Lorna. Nakita ko natin, solos Christos, pinatawad at nililinis ng dugo. Kaya nga po ang ating tema, yung Christ, cross, yung ating mission. Ano ang ating mission? By God's grace, sabay-sabay po natin basahin. By God's grace, to bring people to Jesus Christ and to the fellowship of believers, involve them in biblical instruction, equip them for the task of edification and evangelism, in order to glorify God. Nakikita ba nyo dyan sa ating mission statement ang Christ, yung kanyang cross, at saka yung church? Yun, no? Yung fellowship of believers, yun yung church. Niyahayag po natin. So ito yung simple tips, kung maaalala pa nyo, kung paano kayo magkakamero ng open doors or pagkakataon. Meron tayong 4 P's. Naalala nyo yung 4 P's na pag-share ng Word of God? Ito yung mabilis po ito. Makita po natin dito, plano ng Diyos. Alam ba, ang ganda ng plano ng Diyos. Kaya lang, nagkameron ng kasalanan. Nagka-problema ang tao. Tapos, magkakameron, pero hindi po natapos doon sa problema ng tao. Nagkameron ng paraan ang Diyos. Sino yung paraan ng Diyos?
si Kristo. O anong gagawin mo na lang? Tutugon ka na lang. Anong tutugon mo? Tatanggapin mo si Kristo bilang parano. Yan, purpose po yan. Diyos, tao. Diyos, tao. Pla, pro, papa. Di ba? Plano, problema, pa. So yan po simple lang. Makikita mo dyan. Yung ABC ng salvation, makikita din natin. Kailangan mong makita sa sarili mo, kagaya ng matandang bedridden, admit that you are a sinner. Kailangan makarating ka doon sa puntos na hindi mo talaga kailangan ng iyong sarili. Believe that Jesus paid for your sins on the cross. Alam mo ba niyo, nanay, na may nagbayad na ng ating kasalanan? Simula pa ng pagkabata po natin hanggang sa tayo ay mamamatay na, binayaran pong lahat. Believe. And then, confess that Jesus is Lord. Tanggapin po natin si Jesus bilang Lord and Savior upang tayo ay magkameron ng kaligtasan. Madali lang po ba yan? Napakadali po niyan. Yung ibig, basta't ang iyong isip at ang iyong puso ay magkaugnay na. Meron kang puso, love for God and love for others. Ang bibig mo, magpuproclaim na lang lagi, ang end goal mo si Jesus. Amen? And then, last, kailangan i-preach mo yung peace and hope. Kailangan ipangaral mo. Share the peace and hope found in relationship with Him. Ano yung i-expect nila ng mga tao kapag natanggap natin si Kristo? Abay, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Sabi ni Juan, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Pag-asa ba yun? Yes. Kapayapaan ba yung iniiwan ni Kristo na sa lalagi niyang kasama tayo at until the end? Pangako yun ng kapayapaan na narito ako isa sa iyo hanggang sa kauli-ulihan ng sandali. Yun po ang pangako ng Panginoon. Kasi ang tao maghahanap ng resulta. Ipangako natin yung peace at hope na kasama ng pagtanggap natin kay Kristo. Conclusion po, ano yung ating faith in action na gagawin? Yung faith natin, kailangan accept natin na ang Diyos ay magbibigay talaga ng maraming opportunity to share the gospel. And speak up. Laging handa. Pag may nagtanong, laging handa. And then yung ating action, trust God for results. Ang ating trabaho ay magtanim ng binhi. Ang Diyos ang magpapalagaw. Amen ho ba doon? Magtanim lang tayo ng magtanim. Ang ating takeaway, increasing opportunities to share the gospel is about actively seeking ways to communicate the message about Christ. Ikaw ay aktibo, talagang meron kang marubdob. Yan talaga ang laman ng isip mo. And our goal is to help more people know about the love and hope that the gospel offers. Wala po tayong pwedeng ibigay sa mga tao na hihigit pa kay Jesus. Si Jesus, yung dakilang handog na natanggap natin at hindi natin ito ipagdadamot sa iba. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami ipinaranas mo ng kapayapaan. Ipinaranas mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Ipinaranas mo sa amin at ibinigay ang iyong buhay na aming buhay ngayon. Ibinigay mo sa amin, Panginoon, ang pag-asa ng pagharap sa buhay. In fact, ibinigay mo na lahat ng pangangailangan namin pertaining to godliness, Panginoon, at sa mundong ito. Ganon din naman, Panginoon, nagpapasalamat kami sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapamilya, sa aming mga kaeskwela, na inilalapit po sa inyong paanan, Panginoon, na idinadalangin po na mabigyan kami ng opportunity to share the gospel. Alam po namin, Panginoon, na ang panahon ay maigsi na lamang, time is getting short. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay end of the last of days na, Panginoon. Kaya we pray, Panginoon, na lagi po naming isa puso. Lagi po naming i-desire na may share po kayo. Hindi lamang, Panginoon, sa testimony ng aming buhay, kundi yung proclamation ng iyong pagliligtas at pagbabayad ng kasalanan na kami, Panginoon, ay iyong ginawang instrumento at gagawing instrumento para makaabot ng iba pa naming mga kapwa, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo, anumang
field, kami naroroon, kami man ay mga OFW, kami man ay mga worker, kami man ay sa company. Lord, alam po namin, Panginoon, na kayo ang kasama namin. Kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng pag-asa, at ganun din, Panginoon, at hindi namin ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat alam po namin na ito ang kapangyarihan mo para sa kaligtasan ng mga tao. Maraming salamat po. Sino mang naririto ngayon o makakapakinig ng mensaheng ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang daan, katotohanan at buhay, bilang nagbigay ng kanyang dugo, nag-alay ng kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan, ay inanyayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo. Panampalatayaan mo, sabi mo, Panginoong Yesus, ako po ay makasalanan. Mapapahamak po ako kung hindi mababayaran ang aking mga kasalanan. Nananampalataya ako na kayo ay namatay sa krus. Nagtigis ng dugo upang magbayad ng lahat kong kasalanan ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya po pinananampalatayanan ko, tinatanggap ko ang iyong ginawa doon sa krus bilang pagbabayad sa aking mga kasalanan. Nagpapasalamat din ako sa buhay na walang hanggan na iyong binibigay sa akin ng walang bayad. Maraming salamat po sa pag-asa na iyong binibigay kaalinsabay ng buhay na ibinigay mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking dalangin. Amen, amen, amen. Tayo po ay magko-communion.